Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid ng Pangulo ang takot at dalamhati ng mga magulang ng mga biktima. Iniutos din ng Pangulo ang masusing investigasyon at pinaigting ang seguridad sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar. Binigyang diin ng Malacanang na walang puwang ang karahasan lalo na sa loob ng mga paaralan at pinuri ang mabilis na aksyon ng mga otoridad sa pagkakahuli ng mga suspek. Samantala, agad umagapay ang tingog party list sa mga mag-aaral na nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Gayon din sa mga pamilya ng mga naulila ng 3 mag-aaral na nasawi sa insidente. Nakipag-ugnayan na ang tingog party list sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya tulad ng Education Department at DSWD upang magbigay ng tulong medikal, trauma debriefing at grief counseling sa komunidad ng San Jose National High School. Sasagutin ng tingog party list ang mga gastusin sa pagpapagamot at nagpahayag na matinding pagluluksa si dating Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ipinarating ni Romualdez ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan, pati na rin sa mga guro at ibang o buong komunidad ng paaralan. Nanawagan din siya ng mabilis at patas sa investigasyon kung paano nakapasok ang mga baril sa paaralan at pagpapanagot sa mga may sala. Hinimok din niya mas mahigpit na koordinasyon ng mga paaralan, magulang, barangay at pulisya upang mapaigting ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa ibang balita, 3 araw na ngayon ang pre-trial conference sa kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, umabot sa 4,000 pahina ang nakapaloob sa Article 1 pa lamang, kaya naging matrabaho tuloy ang proseso sa pagmamarka ng ebidensya. Alamin natin ang latest mula kay Angela Babat. Angela. Naomi, tight but on track kung ilarawan ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ang pag-usad ng pre-trial conference. Ayon kay Bantug, kinakailangang ipagpatuloy ang proseso sa 3 araw dahil sa dami ng dokumento. Pero ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, pasok pa naman ito sa orihinal na kalendaryo ng impeachment. Sa Huwebes, June 25, inaasahang matatapos ang pre-trial at ilalabas ang pre-trial order. Sa June 30 naman ang deadline para maghain ng komento ang prosecution at depensa ukol dito. Samantala, sinabi ni Bantug na papayagan pa rin ang mga surprise witnesses basta ma-notify ang kabilang kampo 3 araw bago ang pagtestigo. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Lead Defense Counsel Attorney Michael Powa na sabay nilang ipinasa ang kanilang listahan sa pre-trial brief noong mga nakaraang linggo. Pero iginiit ni House Prosecution Panel spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na dapat paliwanagan ng depensa kung bakit nagkapareho ang kanilang witness list sa prosecution. At yan muna ang latest, Naomi. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Angela Babad. Samantala, pinangunahan ngayon ni DepEd Secretary Sonny Angara ang isang emergency conference sa San Jose National High School matapos lumapag ngayong umaga sa Tacloban City. Kaugnay niyan, naroon ang ating kasamang si Jay Barion. Jay? Yes, Naomi, ngayong araw nandito tayo ngayon mismo sa labas ng San Jose National High School dito sa Tacloban City para makita natin yung mga nangyayari sa loob ng eskwelahan. Dahil nga nandito na ngayon si DepEd Secretary Sonny Angara para pangunahan ang emergency conference para sa mga guro na iga-undergo o isa sa ilalim sa psychosocial intervention dahil nasa nangyaring insidente ng pamamaril kahapon ng umaga. At sa ngayon ay off-limits tayo makapasok dahil nagbabawal ang mga media na makapasok doon sa mismong emergency conference. At mula ngayon ay inaantabayan pa natin makalabas ang ating mga bisita, si Secretary Sonny Angara. At of course, nandito rin ngayon si Tacloban City Mayor Alfredo Romualdez, ang mga teaching staff ng nasabing eskwelahan at ang mga employees
ang mga guro ng nasabing paaralan. At after Nomi ng pagsasagawa ng emergency conference sa nasabing paaralan ay pupunta o bibisita si Secretary Sani Angara sa mga hospital para bisitahin ang mga biktima ng shooting incident. At of course, pagkatapos noon pupunta din siya sa mga nasawing biktima para personal makiramay doon sa mga naiwang pamilya. At bagamat bagamat bawal din na talaga mag-convoy tayo sa kay Sani Angara, but unfortunately ay nakakasag na kasi hindi naman talaga as much as possible kung pwede tayo makakuha ng information, pero but as of this moment, bawal talaga tayo off-limit yung media para makakuha ng information. But para sa atin, kung ano ba pwedeng magawa natin ay talagang kahit makakuha tayo ng materials, video, ay gagawin natin yan para lang makapaghatid tayo ng additional information. At gagawin natin ang lahat para maka-interview tayo mamaya paglabas ni Secretary Sani Angara. Kung ma-interview natin siya, o maabot interview natin at kahit sa Mayor Alfred Romualdez para tingnan ng reaction hinggil dito sa nasabing insidente. At yan na muna, Nomi, ang ating latest update mula rito sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Maraming salamat, Jay Barion. Samantala, napanatili ng Super Typhoon Francisco ang lakas nito ayon sa Pag-asa. Malayo sa kalupaan ng Pilipinas at inaasahang babagal ang pagkilos nito habang patungong Hilagang Kanluran hanggang Miyerkules ng umaga bago liliko patungong Ryukyu Island sa Timog Japan. May lakas ng hangin 185 km per hour at pagbugso nga abot sa 230 km per hour. Kumikilos ito sa lakas na o sa bilis sa 410 km silangan ng Apari, Cagayan. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang lugar sa Hilagang Luzon tulad ng Batanes, Northeastern Cagayan at Eastern Babuyan Islands. Malalakas na bugso ng hangin na mararanasan sa malalaking bahagi ng Luzon, Visayas, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Surigao del Norte. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.